Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay magbabarnish po ako ng kahoy. Gusto niyo po ba na matutong magbarnish? Kung gusto niyo pong matutong magbarnish at magkaroon ng kaalaman, tapusin mo lang po ang aking video at ako po ay magbabarnish ng para po magkaroon ka ng idea kung paano ka magbarnish. Kaya ngayon po ay inaanyayahan kita na panoorin mo ang aking video. So ito po yung pagbabarnishan ko na kahoy kasi gusto ko po siyang barnisan at pagka nagagamit po kasi dito ng lababo or nagluluto, pagka napapatakan po siya ng tubig o sunrocks, mga ganyan, nag-iiba po yung kulay niya. Actually po mayroon na po akong na video niyan, yung proseso kung bago po naging makinis yan. Kaso biglang pong na-format kasi yung cellphone ko, kaya ngayon po yung pinapakita ko sa inyo ay natapos na po yung lihahin. Ang una pong ginawa ko dyan, kasi hindi po yan katulad yan kalinis, mayroon po akong grinder. Ito po yung aking grinder, di battery siya. Ngayon, may binabala po dyang pangliha. Ito po, ganyan. Tapos, ito po yung niliha ko dito. Pagkatapos ko pong lihahin siya, mayroon po din manumano na ginagamit dyan. Ganito po. Para maging pantay siya, pamanu-manuhin mo ng liha. So, hindi ko na po gagawin ngayon kasi doon po kasi sa nauna kong video, nagawa ko na po yun. Nakapreparasyon na po siya. Ngayon po, ang sunod ko pong ginawa dyan, in-applyan ko muna siya ng wood bleach number 1. Ayan po yung pangalan niya. Pagkatapos mo namang applyan ng wood bleach number 1, papatuyuin po siya, tapos pupunasan para maalis po yung mga alikabok or yung mga dumi. Pagkatapos mo po siyang linisan, applyan mo din po siya ng wood bleach number 2. Yan po yung pangalan niya. So bago po kayo nito magamit at maglagay po kayo ng gloves. Ganito kasi pagka nakadikit po siya sa balat, masakit po siya. So ito po yung pagbabarnishan ko na kahoy kasi gusto ko po siyang barnisan at pagka nagagamit po kasi dito ng lababo or nagluluto, pagka napapatakan po siya ng tubig o sunrocks, mga ganyan, nag-iiba po yung kulay niya. Actually po mayroon na po akong na video niyan, yung proseso bago po naging makinis yan. Kaso biglang pong na-format kasi yung cellphone ko, kaya ngayon po yung pinapakita ko sa inyo ay natapos na po yung lihahin at na-applyan ko na po siya ng wood bleach. Ang ganito po na pagbabarnis ng kahoy, siyempre po wala tayong compressor na gagamitin kasi minsan kaunti lang naman yung gagamitin natin o gagawin natin, tapos minsan naman ay wala tayong gamit na compressor o spray gun. Ako po mayroon sanang ganon, kaya lang po ay walang kuryente dito sa aming farm, kaya gagawin ko po ay mano-mano lang. So ang gagamitin po pagka mano-mano lang, mayroon dapat tayong paintbrush. Tapos ito po yung unang gagamitin, lacquer sanding sealer. Kasi yung iba po, nagagamit po sila ng wood stain. Ang uunahin po nila, halimbawa gusto nilang papulahin ito or papaitimin, mayroon po tayong pangalan ng wood stain na may walnut, may maple, mayroon namang mahogany. So, doon ka po mapili ng kulay na gusto mo. Pero po dahil hindi natin siya pwedeng lagyan ng maple o kaya ng mahogany or walnut na wood stain, kasi pag nilagyan mo po siya ng wood stain dito mismo sa kahoy, pag pinunasan mo po siya ng lacquer sanding sealer, since brush po yung ginamit mo, matatanggal po siya. So, mawawala po yung gusto mong kulay. Kaya ang gagawin ko po ngayon, kasi brush yung gagamitin ko, ito po yung lacquer sanding sealer. Itimplahan ko na lang po yung sealer. Ayan, kung napapansin nyo po sa aking video kanina, yung kailangan nating kulay ay medyo madilaw at may kaunting black. So, ito po yung sealer na pagtitimplahan. Ito yung pangalan niya. Ayan, lacquer sanding sealer. Ngayon ay dito ko siya tinimpla para makita nyo yung kulay niya, kung nababago ba o hindi. Ayan, ayan yung kulay niya pagka yung sealer na hindi mo lalagyan siya ng kulay. So ayan, ang kailangan natin dun sa kulay na habulin natin ay may kaunting dilaw siya at may kaunting black. So ang gagamitin natin, mayroon tayong rosé na. Ito yung kulay ng rosina. At mayroon din naman tayong Hansa Yellow. Ito yung pangalan niya. Ayan.
Tapos siyempre yung black, ito yung black. Dito ko na lang nilagay kasi pag nagbili ako ng marami, so sobra naman siya ng masyado. Ito yung black, oh. Kulayan natin ng black. Kaunti lang. Ayan, so nag-black na siya. Ayan, kung napapansin nyo, medyo nag-black na siya, oh. Dapat paghahalo po nito ay unti-unti lang kasi pagka dinamihan mo kaagad, so mahihirapan ka ng mag-adjust. Ang gagamitin ko pong panghabol dun sa kulay na nasa video ay ito po yung Rosina. Ayan, ayan po yung kulay niya. Ito na po yung itsura niya. Hindi na katulad kanina na clear na clear siya. Ayan. So gagamitan natin ng Yun. So ganito lang po, ang ginamit ko po ay Hansa Yellow, tapos black, tsaka Rosina. Ito po yung Rosina. So pagka magtitimpla ka po, titingnan mo kung ano yung dapat mong habulin ka, yung kulay ng kahoy. Saka mo siya iisipin kung ano yung dapat mong ihabol sa kulay. Ngayon pagka medyo nasubrahan mo naman na medyo dark na siya, napadark mo katulad nito parang dark na siya, so babantuan mo siya ng sealer ulit. Napadami po yung lagay ko ng color pero ay Yun. ayan. So ayan, i-apply na natin. Ito na po yung tinimpla, i-apply na natin. Take note po pala, hindi po ganyan ang pagpupunas niyan. Ginawa ko lang pong mabilis yung video. So, pag nagpupunas po kayo ng brush, dapat po smooth po yung punas. Dapat hindi magtitilamsik yung varnish. Kaya dapat dahan-dahan din po. Medyo hindi po gaanong nakadiin yung brush. Tsaka po pala yung pagtimpla ng varnish na pang brush, pang mano-mano at pang compressor ay magkaiba. Pagka sa compressor po, dapat malabnaw siya para maibuga ng maayos ng spray gun. Pag sa brush naman po, medyo malapot siya para pag pinunas mo, hindi po siya nagluluha or natulo. Kaya mayroon po tayong polyurethane reducer. So, dapat mayroon pong polyurethane reducer para pag malapot na, ila-add na lang po yun. So, ayan na po, na-apply na natin ang sealer. So, para parehas na po yung kulay niyan. Ayan, kung napapansin nyo. Yung kaninang video ay iba-iba yung kulay niya. Ngayon, para parehas na yung kulay. Ito pong mga ganito kasi mga ano na yan, yung mga design na yan ng kahoy. Kaya hindi na talaga yan magbabago. Pero yung mga nandito, tapos yung doon kanina kasi maputla yun. Ngayon ay okay na siya. Ayan, parehas na sa dito. Ngayon kung halimbawa gusto mo pang siyang i-dark, so pwede mo pa siyang dublihan. Ganun lang po ka-simple ang pagka ma-apply ng varnish. Yan. So, napakadali lang po. Susunod po natin yung yung pinto. So, dapat makaparehas nito yung kulay. Kaya, panoorin nyo po yung aking video para matutunan nyo kung paano ba ipaparehas yung ganyang kulay sa ganito. Tulad po nito, ito po yung sofa bed. Ayan, kung napapansin nyo ay ibang-iba rin yung kulay niya kumpara dito. Ngayon, panoorin mo po ang video ito para matutunan mo po or makita mo kung ano po yung gagawin ko para maparaparehas ko yung kulay niya. Ngayon po ay magta-top coat na po tayo.
Ito po yung top coat ng varnish. Polyurethane Hudson po ang tawag dito. Ayan po yung pangalan niya, top coat. Pagka magta-top coat po, ang top coat po ay mayroong catalyst. Ito po yung catalyst. Ang pag-mix lang po nito ay 50-50. So, maghahalo ka lang po. Halimbawa, ito lang yung babarnisan mo. So, estimate mo lang na yung kasya lang hanggang dito. Kasi pagka hindi mo na siya nagamit, kinaumagahan, tumitigas siya o kaya mga ilang oras. So, kaya magmimix lang tayo ng para dito lang sa lababo. Ayan. Clear top coat po ito. So, pag nagtatap coat po tayo, since madali po itong matuyo, dapat mayroon po tayong reducer. Yung reducer po, parang, kumbaga sa pintura, yan po yung thinner niya. Nagbili lang po ako, nilagay ko lang sa bote. Ito po yung reducer. Yan. So, para maging maganda yung tama ng varnish mo, kailangan medyo malabnaw muna yung pahid mo. Kaya dapat nating lagyan siya ng reducer. Kasi pag malapot siya, kitang-kita yung daan ng brush. Yan, magbabarnish na tayo. Ito na po yung last coating. Katulad po kanina, binilisan ko lang po yung video para hindi po mainip yung manonood. Last coating na po yan na po yung pinakang last niya. Makintab po yan kasi yan na po yung top coat na tinatawag. Top coat po ng varnish. So ayan na po yung top coat natin. 2 to 3 times po na ulit siya para sa top coat. Yan po yung last coating niya. Ayan. Hanggang 2 o 3 ulit ka po para maging ayos yung tama. Ganyan na po talaga yan kahit tuyo na siya, kahit basa, kahit tuyo na siya, ganyan talaga siya kakintab. So matibay po ang varnish na yan, kahit malagyan ng kalamansi, sunrox, alcohol o ano pa man. Hindi po yan namumuti katulad po ng ibang varnish. Mamaya po, pagka tuyo niyan, lalagyan natin ng kalamansi or sunrox, alcohol para makita po ninyo kung talagang matibay yung varnish na ginamit ko.